Ayun na nga, dahil sa pandemic na postpone ang lipad ko. Hindi na rin ako nakabalik sa trabaho at unti-unti na ako nawawala ng pag-asa sa mga nangyari. Pero isang araw, nabuhayan kami ng loob dahil sa isang balitang nabasa namin. Tara, pakinggan niyo tong part 5. Habang araw-araw kong nagbabasa ng mga balita at update sa iba't ibang Facebook groups, may nakita akong post na biglang nagbigay sa akin ng pag-asa. Naglabas ang Canada ng Family Reunification Program. Ibig sabihin, pinapayagan ng makapasok ang mga immediate family members para makasama ang pamilya nila sa Canada. Noong nabasa ko yun, para akong nabunutan ng tinik. Yung bigat na ilang buwan kong dala, unting-unting nawala. Sa wakas, may chance na makasama ko na ulit ang misis ko. At higit sa lahat, mabuo na ang pamilya namin. Hindi ko na maalala lahat ng exact requirements na ginawa namin. Pero ang natatandaan ko, nag-submit ako ng letter sa IRCC o sa Immigration ng Canada. Nilagay ko doon na ang hangad ko ay makasama ko ulit ang asawa ko dahil miss na miss ko na siya at alam ko miss na rin niya ako. Nilagay ko din doon na ilang buwan na kami magkahiwalay, na habang tumatagal lumalaki na rin ang anak namin na malayo sa kanya. Nasubmit ko na yung letter. Grabe yung kaba ko habang naghihintay. Niisip ko kung sapat na ba yung rason na yun para pabayagan ako makapasok ng Canada. Ilang linggo rin ang lumipas. Nakailang rank game din ako sa ML at Call of Duty habang naghihintay. Hanggang sa isang araw, dumating na yung letter. Nakalagay doon, you can travel to Canada or be permitted to enter Canada. Sa wakas, napasigaw ako. Makakasunod na ako. Tuwang-tuwa ako sa nabasa ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya nag-rank game muna ako ulit. Pagkatapos ng rank game, binasa ko na yung mga requirements. Una, immediate family member ka dapat. Pangalawa, mag-stay ka sa Canada ng more than 15 days. At ang pangatlong requirement o ang huling requirement, PCR swab test. PCR swab test? Ay putang ina. Noong panahon ng pandemic, ang PCR swab test ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. At kailangan mo pa itong ipagawa sa mga accredited hospital lang. Ang problema, iilan lang ang accredited hospital noon. Pagtingin ko ng booking schedule ng mga hospital, lahat puno, lahat walang bakante. Isa na namang balakid, isa na namang pagsubok. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nagtawag-tawag ako sa iba't ibang hospital. Pakasakaling may mag-cancel at makasingit ako. Kinakabahan na talaga ako. Kasi ilang araw na lang flight ko na. Ay teka, hindi ko pala nasabi. Pagkatapos ko mag-rank game, nag-book na pala ako ng flight. Hindi ko muna binasa lahat ng requirements. Ayun. Kaya ako nagmamadali ngayon. Ang naaalala ko kasi inong panahon na yun, inaabot pa ng halos 3 linggo bago lumabas ang PCR swab test result. Ang lapit na ng flight ko. Shoutout pala sa dati kong manager na si Bergan Di Dalmasio. Siya ang nagpautang sa akin ng pambili ng plane ticket. Boss, kung napapanood mo to, love you. Nagtawag-tawag ulit ako sa iba't ibang ospital, pero wala talaga. Lahat puno. Lahat fully booked. Nagtawag din ng misis ko sa dati niyang pinagtatrabahong ospital. Kaso wala rin. Hindi rin daw kami maisisingit. Akala ko aabutin na naman kami ng malas. Pero buti na lang, nakausap ni misis ko ang pinsan niya nagtatrabaho sa isa pang malaking ospital. At dahil sa kanya, nagawa kaming maisingit agad. Sobrang saya ko. Sabi ko, ito na yun. Tuloy na talaga. At parang sunod-sunod na ang magandang balita. May dumating pang ayuda mula sa gobyerno. 1,000. Shout out! Hindi man lang kalakihan pero nung panahon na yun, malaking tulong na rin yun. Dumating na rin yung araw ng PCR swab test. Grabe, sobrang ingat namin. Halos ayaw namin humawak kung saan-saan. Baka kasi sa huling sandali pa kami mahawa. Tumigil na rin muna ako sa pagbabantay ng kantin. Talagang walang labasan ng bahay sa loob ng ilang linggo bago ang swab test. Ayaw namin masayang ang lahat ng pinaghirapan namin. Pagkatapos ng swab test, ilang linggo na naman ang paghihintay. Ilang linggo na naman akong kabado. Hanggang sa dumating ang resulta. Negative! Hay, sa wakas, ito na talaga ang huling requirement. Kaya finalize na namin lahat. Yung mga natitira naming gamit, ipinagbili na rin. At bago ang nalalapit naming paglipad, nagsalo-salo muna kami kasama ang mga magulang ko. Sinulit namin ang bawat sandali. Kasi alam namin na matagal-tagal ulit bago kami magkakasama ng ganito. Sinabi ko agad ang magandang balita sa misis ko. Grabe, tuwang-tuwa siya. Doon na siya nagsimula mamili ng mga gamit na kinakailangan namin. Ay oo nga pala, nung panahon na yon required pang mag-quarantine ng 14 days pagdating sa Canada. Kaya pinagandaan na niya lahat.
Nabili na siya ng mga pagkain, groceries at mga kailangan namin para hindi na kami mahirapan. Kami naman, naghahanda na para sa pinakamahirap na parte, ang magpaalam sa pamilya. So ayun, tapos na tayo sa part 5. Abangan nyo naman yung part 6. Paalam!